Alam nyo bang noong taong 1268, inabot ng 3 taon bago nagkaroon ng bagong Santo Papa noong 1271? Paano nangyari yun? Alamin! Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Opisyal nang mag-uumpisa sa Vatican ang Papal Conclave o ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Ang conclave ay hango sa Latin word na cum, na ibig sabihin ay with, at clave, which means a key or with a key. Sa madaling salita, ito ay sikretong pagtitipon na nakakandado. Noong unang panahon kasi, gustong impluwensyahan ng mga hari at emperador sa Europa kung sinong mapipiling Santo Papa. Kaya sinisikreto ang lugar kung saan sila nagmi-meeting at ikinakandado sila sa loob. Taong 1268 hanggang 1271 naitala ang pinakamahabang conclave na tumagal ng 3 taon bago napili si Pope Gregory X. Ito rin ang kauna-unahang conclave na naitala sa kasaysayan. Naglabas ng mga direktiba si Pope Gregory X para ma-institutionalize ang conclave, kasama na ang pagbabawal ng outside communication para maiwasan ang anumang politika during papal elections. Ang tinaguriang shortest recorded conclave naman ay noong 1503 nang napili si Pope Julius II dahil wala pang isang araw, naluklok na siya bilang Papa. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Anong mangyayari kapag nawala ang Santo Papa? Sa loob ng 15 to 20 days mula nang mamatay o mag-resign ang Santo Papa, ipatatawag lahat ng kardinal sa Roma para isagawa ang conclave. Habang wala pang napipiling Santo Papa, nasa kamay ng isang camerlengo o caretaker ang Vatican Affairs. As of now, si Cardinal Kevin Farrell na pinili ni Pope Francis noong 2019 ang pangunahing nangangasiwa. Kasama na rito ang pagsisimula ng conclave. Tanging mga kardinal edad 80 pababa ang pwedeng sumali sa conclave. Ayon na rin sa naging utos ni Pope Paul VI noong 1970. Cardinal electors ang tawag sa mga qualified para sumali sa conclave. Ikinukulong ang cardinal electors sa Sistine Chapel na isinasara para sa mangyayaring botohan. Bago magsimula, manunumpa muna ang mga kardinal para manatiling confidential ang lahat ng usapan during conclave. Higit pa rito, mahigpit ding ipinagbabawal ang makikipag-usap sa kahit sino sa labas. Kapag isiniwalat ng mga kardinal ang mga naganap sa conclave, pwede silang ma-excommunicate o matiwalag at tanggalan ng karapatang magserbisyo sa simbahan. For more videos like this, subscribe to Jing Casañeda on YouTube. Sasabihin ng Master of Pontifical Liturgical Celebrations ang katagang extra omnes, which means lumabas ang lahat ng hindi kabilang sa conclave. Merong 9 cardinals na pipiliin na hahatiin sa 3 grupo para tumulong sa botohan. May vote counters, may mga nangongolekta ng balota, at may grupo ring nagdo-double check ng lahat. Kwento ni Cardinal Javier, kapag isusulat na ang pangalan sa balota, dapat capitalized ito. At, pangalawa, dapat madaling basahin ang handwriting. Tutupiin ito at ipapatong sa isang plato at ihuhulog sa isang malaking receptacle. Para maiwasan ng double counting, bubutasan nila ang balota gamit ang karayom kapag nabasa at nabilang na ito. Kapag umabot na sa 2/3 ang boto ng isang papal candidate, hihirangin na siyang bagong Santo Papa. Bago makita ng publiko ang napiling bagong leader ng simbahan, tatanungin muna ng Dean of Cardinals ang nanalong candidate kung tinatanggap niya ang posisyon. Kasunod ay kung ano ang gusto niyang pangalan sa pagka-Santo Papa. Sinusunog ang mga balota. Para sa mga nag-aabang sa St. Peter's Square, makikita nila ang usok na puti, na ibig sabihin ay mayroon nang napiling bagong Santo Papa. O itim naman kung wala pa. At sa balkonahe ng St. Peter's Basilica maririnig ang anunsyo sa bagong Santo Papa. Habemus Papam. Marami ang nagpapasalamat sa pagiging progresibong Santo Papa ni Pope Francis. Tunay ngang nag-iwan siya ng marka sa mga tao, lalo na sa kanyang pagtanggap sa iba't ibang sektor ng lipunan.
May pagpapatuloy kaya ng bagong Santo Papa ang nasimula ni Pope Francis? For more videos like this, subscribe to Jing Casañeda on YouTube.